kumbaga parang breakthrough moment na parang grabe, ano na to seryoso kang kitaan na to hindi na to joke After nung tuloy-tuloy na yung pagdating ko ng, for example, 2023 kasi, March ng 2023, doon ako pumalo na yung income ko ng 500. 2023. Yun, nung pumalo ng 500, Labas mo yung kinadok dyan. tuloy-tuloy na. Akin lang. Sa akin lang. Nagtuloy-tuloy na. Sa iyo lang yung award, may pera kay Doc. Okay. So 2023 was the time na na-realize mo na, teka, seryoso ka na talaga. Yes, sineryoso ko na talaga. Inano na talaga. As in, naglalatag na talaga ng maramihan na talaga. Talaga? Nag-stick ka ba sa bukid nun lang or umikot ka din talaga ng... Actually, for a while, bukid nun lang ako. Ngayon lang, kailan lang ako lumabas? Nag-Iloilo ako last year. Okay. Last year, August of last year, nag-Iloilo ako. So, nag-build din ako ng doon, ng network doon. Kasi, ang maganda kasi sa amin, partnership kami ng wife ko. Oh. So, for example, yung mga kaklase niya sa med school, Oo. ini-invite niya, makinig lang kayo, wala namang mawawala. Yun, ka-invite na gano'n. Marami siyang classmates ang napapapasok namin. Siguro dahil una kahiyaan, nahihiya. Diyan Pero nagsisimula nagsisimula. Pero pagka ganun kasi na naintindihan na yung negosyo, sila na mismo ang kumikilos. Nagagalaw. Ganun nangyari sa amin sa Iloilo. Yung isang kaklase niya, pulmonologist, nagpa-explain. Hindi ko alam na yung husband pala niya is COO ng Qualimed, yung Ayala Group of Companies na hospital. Siya yung CEO doon. So yun, ang laki ng network niya pala. So, Iloilo to. Iloilo. So, tinutukan ko siya ngayon. Doon na ako nagsimula. Tapos naalala ko pa, alam ko pa palabas sila Sir Tom sa room sa Dubai. Naglalatag ka. Naalala mo? Tapos may pay ka ng family package sa Dubai. Yes. Ano ba yan? Sino na-pay nun? PT. PT, oo. Baliw na baliw ko sa kanya, no? May PT ako na nagtatrabaho na sa Dubai. Oo. That time. Yeah. Di ba? Tapos, Grabe siya. ka. Ang lalakas na to ni Sir Jun. Ano yung Sir Jun? Ano yung... is there something na okay lang kumbaga normal naman. Lahat to tinanongan namin. Is there something na namimiss mo sa pagiging PT? Mukhang pera kasi ako eh. Wala siya namimiss. Kasi yung... Hindi ko siguro namimiss ko, minsan. Kaya ang ginagawa ko... Binabali mo yung sarili mo para... sarili mo na lang. Ang ginagawa ko, pagka naboboard ako minsan sa bahay, wala masyadong pumupunta ako sa klinik ko. Alam mo kung anong pinakamaganda? Sabi ko nga sa mga PT ko, ang hihina talaga ninyo. Kasi minsan lang ako magpunta ng klinik. Halimbawa, nagpunta ako ng klinik. Pag uwi ko, may 7 heads ako. Yes, yung pasyente, halimbawa, yung pasyente nakahiga, halimbawa. Tapos halimbawa, ang ginagawa ko, syempre, cubicle kami, di ba? Ilang yan. So, ang gagawin ko, pupumustahin ko yung pasyente, ganyan, kumusta na, ganyan. Siyempre, hindi nila ako kilala initially kasi hindi naman ako nag-clinic na. Ang kilala nila kung sino yung in-house na PT doon. Yes. Di ba? So, after some time, makikipagkwentuhan ka, napapasok mo yung negosyo, yung iFerd. Yun. Kasi for the recovery naman talaga... Yeah, so tapos... Ano bang magandang for recovery talaga ng Depende actually. Pag, for example, stroke patients, syempre maganda for D. Okay. So, depende sa kaso ng na ihawa. Pati ba mga na-injure, mga na-fracture? Kayo rin ba yan? Kita rin Yes, ba? sa amin din. Sa amin din. Pati lahat ng musculoskeletal cases. Basta may ka nalaman sa buto. Buto, muscle, Okay. sa amin. What was the peak na si Doc, baka alam mo yung sagot kay Doc, na yung isang araw, ganito kadami yung nangailangan ng product natin ng naresetahan? Siya kasi nagre-reseta. Oo. So, every time na may pasyente siya, napapasok niya talaga, nare-reseta niya talaga. Ang pwede kong sabihin tungkol dun sa tanong mo is yung isang downline ko, si Dr. Wag ko na lang pangalan. Yung isang doktor. Sabi niya, kasi siya, ultrasonologist siya. Yung nag-ultrasound pala siya. OB siya na nag-ultrasound siya. Sabi niya, Daming mga tawag, no? sabi niya sa akin, nakakatuwa,
yung consultation daw niya as a doctor, umaabot lang daw ng 4,000, 5,000. Pero yung kinita daw niya sa pagre-reseta, umaabot daw siya ng 20,000 plus. Grabe. Kita niya. So, ibig sabihin, ang dami niyang nare-reseta. Mm. Grabe. Sa ano yan? Sa isang araw. Sa araw. Do the math, guys. Sa isang araw. 20,000 times 30. Malakas siyang mag-reseta. Malakas Grabe. siya. Although, ano lang, tatlong product lang siya. Yes. Oo. Yung anong Kasi meron din ako, Doc. Meron din akong kawin, kaya kita actually ni doctor din naman na taga Pampanga din. Ano ba siya? Rehab. Rehab, doctor. Oo, sa mga Physiatrist. sa mga drugs yan, no? Drugs ba? Rehabilitation. Yun Oo. yung boss ng mga PT. Oo. Sabi niya nakakaano daw siya, 27 patients a day na nare-resetahan. Imagine mo kung lahat yun may power trio. Diba? So, talagang ano. Wala. Pero ano, ang dami rin talagang bumabalik sa kanya. Yes. Ang naging problem kasi noon, wala na siyang stock. Nauubusan talaga siya. Kaya sabi ko, grabe, totoo talaga yung product, no? Kasi babalik eh. Yung sabi ko, Dok, sa dami na nire-resetahan mo, ano to? Puro bagong pumasok. Sabi, hindi. Mga ano yan, mga... Pagka Babalik-balikan to yung product. pagka kasi hindi lang isa kong gustong i-emphasize pagka kasi halimbawa, tayo, naglalatag tayo, may conviction tayo eh. Yes. Sa pagsasabi na ganito kaganda yung produkto, ganun. Ah. Kasi user mismo tayo. Yes. Gumagamit tayo. Whereas kung halimbawa, nagne-network ka lang, marami kasi nagne-network ka, hindi naman talaga gumagamit. Oo. Ang hirap. ang hirap ang manghirap mag-convince eh. Yes. Pagka halimbawa hindi ka talaga user. Yes. Kaya, ayun, no? So, wala din pangalanan yung...